Hello guys, for today's video is wala akong upload mga ilang araw kasi busy ako, nagbabalot pa kami ng mga gamit dito. Wala pa akong time makapag video, saka mag video man ako maiksi lang, pang Facebook lang. Ay, yung aming bahay dito sobrang kalat kasi November 17 lilipat na kami, exact date talaga yon. So November 17, tapos 28 days lang kailangan naka-change na yung address ng permit. Kasi kapag hindi na change yun, yung address ng yung permit, ay magkaka-penalty ka ng $5,000, tapos makukulong ka pa. Ha? Ganun? Kaya nakakatakot. First time ko kasi maranasan yung maglipat kami ng bahay, kaya hindi ko alam kung paano. Tapos sabi naman ng amo ko, siya daw yung mag-change ng address, syempre sa government ko. At saka iniisip ko kasi yung sa embassy, sa Philippine Embassy, kasi syempre kailangan rin ipalitan ng address yun, i-update doon. Kasi kapag umuwi ka ng Pinas, syempre kukuha ng OEC. Ang nakalagay doon sa embassy ay yung address mo. Halimbawa yung address ko dito. So syempre kailangan update yun. Sabi naman ng kaibigan ko dito, ang kailangan lang daw may update ang permit. Ang sa embassy, pagka nag-renew ka na lang. Pero I want to make sure ba, kasi baka mamaya pag nakauwi ako magka-problema. Siyempre magkaiba yung address sa OEC, yung address yun dito, tapos iba na pala yung address ko doon. Hindi kasi mag-ano sa computer yung sa immigration mo. Mahigpit kasi sa immigration, lalo na pagka yung lumang address hindi pa pala na-update sa embassy, tapos iba na yung address, magkakaproblema kasi yun. Kaya make sure ko talaga tama, diba? Kaya pag after na renew na yung permit ko, pupuntahan ko talaga sa embassy, itatanong ko yung klaro, para pag umuwi man ako next year, hindi na ako mangangamba. Tsaka na-update ko na sa embassy, kasi very important yun sa embassy, kasi immigration ng Pilipinas, na kikita yun sa computer. Siyempre pareho yung address, yung lumang address. Yan. Kailangan gano'n. Iba-iba kasi yung sinasabi ng mga kaibigan ko kaya hindi ko talaga sure kung ano talaga yung totoo. Mas better siguro tanong ko sa embassy dito. So ayun, yung dalawang box pala dito guys, yung isa puno na naka-sealed na, tapos yung isa na aking kukunin, on the way pa lang dito. Ayun ang pangalawang box, kasi yung mga gamit ko rito hindi nagkasya sa isang box. Yun ang problema ko, kasi yung bahay namin nalilipatan, maliit, hindi ako pwede magdala ng maraming gamit doon kasi maliit yung kwarto ko. So kailangan ko siya ipahabol dito sa isang box ko, para pagdating ng bahay sa Pinas, magkasabay sila dumating. Ayaw ko kasi unahin ito, pa-pick up dito, na hindi ko pa na yung isang box ko dito, ay yung ibang gamit ko, kasi magkakahiwalay sila. Pagka dineliver sa bahay, magkakahiwalay. Dapat pagsabayin ko na pick up dito. Once kasi pagsabayin na pick up dito, magkasabay rin sila dineliver sa bahay, diba? So ayan lang guys ang update ko ngayon, at nagagawa rin ako ng videos. Sana hindi kayong magsawa sa akin, sana umangat na yung aking followers, para naman makatikim rin ako ng aking pinaghihirapan. Diyos ko Lord. Thank you so much guys. Bye.